taga-impyerno. Sa impyerno nakatira yung mga yan. Lahat yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., bakit daw natin kina-question o ni Pastor Quiboloy o natin o yung mga taga-KOJC, sabi niya, he can question, okay? Kasi kina-question natin yung 10 million pesos na reward doon sa makakapagturo kay Pastor Quiboloy. At ang sinasabi ni Marcos Jr. dito, he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. Okay? I question his motives. Let me question his motives. Referring to Pastor. Bakit lagi kami kino-question? Bakit hindi ka namin ka-question yung hinayupa ka? Ha? Kayo kumakamkam ng pera ng bayan. Nagta-travel ka, nagpupulboron ka pa, hindi ka namin ka-questionin? Linti ka. Sabi pa niya, bakit lagi kami kino-question? Sinusunod lang namin ang batas. Pag-uusapan natin yan, yung kung anong batas ang sinusunod mong yawa ka. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Okay, number 1, sinunod mo ba Jutang Jenemes, Marcos Jr., Adictus Benedictus Yawa, Alpot, Makangkarot, lahat na. Nang inappoint mo si Michael Ma, na sinekreto nyo hanggang ngayon sa taong bayan na hindi kayo nag-release ng press release. Okay? Hindi nyo isinapubliko, ni sa hinagap walang makita ang taong bayan at yung mga jutang ginemis na mga press, na mga bulag ng appointment ni Michael Ma. Hindi ba yan number 1 paglabag sa batas? Tama. Number 2, yung asawa mo, na dinig, pinakita na yan sa video, multimillion na ang viewers nandyan. Nung kinasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Teddy Boy at ang DFA at ang mga DOJ at ang ang embassy sa Turkey para maniobrahin ang mga papeles para kidnapin ang mga musmus na mga bata at buwisitin o tamnan, fabricate ng crime, si distressed mother, putang, buha ka ng ina mo, buha ka ng ina ka, ikaw Lisa at Marcos Jr. Hindi ba paglabag yan sa batas? The heck? Salita ka naglabag si Pastor Quiboloy ng batas? Yun, hindi pa napatunayan. Akusasyon pa lang. Kayo, huling-huli sa video, mga baho o itlog ng asawa mong hindot ay lumabag hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Ano pang nilabag mo? Okay? Ano bang mga nilabag mong ginayupa ka? Yung smuggling na sinasabi mo bilang na ang araw ng mga smuggler. Last na mo yun. Bakit nasaan ang mga smuggler? Ayan si Michael Ma. Andyan si Rubio sa Bureau of Customs. Huwag na tayo lumayo. Ikaw ang mastermind. Ang brother-in-law mo na si Martin Araneta. Dahil yan ang report ni Clarita Carlos, na diligwak ninyo. Pero later on, hanggang ngayon pala, hindi pa rin nagsasalita si Clarita Carlos dahil nakalagay sa Nika report na ang putang inang pamilya nyo ang sangkot sa smuggling. Yan ang katotohanan, kayo ang lumabag sa batas, mga wisit kayo? Ang mapigil kasi mga palangga. Ano pang nilabag? Kasi you talk about nilabag ni Pastor Quiboloy ang batas. Yung 1.8 kilograms, not kilograms, tons ng alitagtag na nahuli nyo kunwari itong si Aljon Michael Sarate na ito. Diba na well protected ninyo during the Spedea Leak Senate hearing. O ano na nangyari doon? Diba ayaw nyo na? Bato, ano na? Jinggoy. Nagbibinabae ka na naman dyan. Buisit kayo lahat. Tatamaan kayo ng dila ko ngayon. Marcos, hindi ba protektado nyo with complete gear? Itong si Aljon Michael na ito nung nasa hearing na parang ayaw nyo padapuan ng lamok where in fact, siya ang driver ng nahuling 1.8 tons na pulburon na favorite mo. O hindi, less favorite mo pala yun. Then later, naging 1.4, naging 1.2, mga yawa mo. Now, sino ang nagbabali ng batas? Bangag.
Sino? May nalalaman ka pa na nilalabag ang batas? Isa sa dami-dami ng libag nyo sa batas, kulang ang bitay sa inyong magpamilya. Kailangan kayo pigaan ng kalamansi, dahan-dahan ang bawat hibla ng inyong mga laman. Kung may ganyang parusa, kung meron lang, kung ako ang magiging, well, for the heck, kung ako ang may kapangyarihan, yan ang unang executive order ko. Dapat Jutulin ang lahat ng jutulin sa inyo, lahat ng kawatan, lalo na ang pulboronic na katulad mong mastermind sa lahat na bangag ka. Ayun. Put. Grabe Ano pala. tayo ng hayop na to? Okay, anyway. Kidnapping, Michael Ma. Smuggling. Kakatakot na Ano pa? Bribery. Remember? Manila. Yung kadyutahan na Senate hearing? Kailan yon? Few months ago? Na napatunayan doon. Si Senator Amy Marcos, Senator Amy, ano yung kadyutahan ng kapatid mo? Lumabas ka na. Huwag mo nang budulin ang taong bayan. We're giving you before the SONA. At after the SONA, makatitikman mo rin ang mga hagupit ng dila, hindi ko lang dila, ng mga mamamayan. Now, let's talk about bribery. Mga Marcos. Di ba doon sa jutang Later ginilis na again. Senate hearing, bangag? Marcos. Doon ay may mga may messages na nakarating sa akin na yung hayop mong tambaluslos Isa na din yun. pinsan, Tambalos. okay? Na nilagpasan nyo nga, dapat kayo sa impyerno kayo mamuhay. Okay? Dahil doon kayo nababagay. Nag-bribe sa mga congressman. Binribe yung mga taong kaluluoy. Binigyan nyo lang mga 5 pesos lang siguro doon. Well, small amount. Okay? Kumuha kayo ng pondo from the government, from Congress, pinwersa nyo, papirmahin ang mga kawawang mga palangga sa Davao, particularly sa jutang Ginimis Charter Change na yan, dahil sa issue sa gusto ninyo na manatili sa pwesto. Binribe nyo, binudol nyo, ginamit yung pera ng bayan, hindi ba yan paglasapastangan sa batas? Bribery, corruption, what else? Ang daming batas kang babanggain dyan, Marcos Jr. Now, ngayon, bakit ikaw nagdakdak dito sa kay Pastor Kibuloy? Kung matino kang presidente, ang tamang sagot doon, hahayaan ko na lang na ang mga namumuno dyan sa mga ahensya ng gobyerno na yan, DILG, PNP, o DOJ, ang magtatrabaho niyan. Kung ikaw ay may delikadesa at matino ka, kaso bangag ka. Dahil kung totoo, kung let's say kung matino ka, presidente ka eh. Hindi ka dapat nagdadadakdak na nagningiwi-ngiwi na yung bunganga mong inayupak ka sa pagpoprotekta dito sa iyong mga tao katulad ni Abalos na kayo din ay mastermind ng Pogo. Manahimik ka, bangag. Okay na. Andito lahat ang ebidensya sa libro ni Atty. Vic Rodriguez, dati mong executive secretary. Hindi magsisinungaling ang librong ito. Kaya sa paglabag ay sorry Atty. Vic, hinampas ko. Sorry palangga. Okay? Okay? Yan dito lahat. Ang kabalbalan mo, Kuting, simula sa asawa mong paglabag sa batas na wala namang mandato na paglagay kay Altenco at kung sino-sino pang hinayupak para magnakaw kayo sa kaban ng bayan. The nerve, the bangag, na sasabihin yung, ano sabi mo, nilalabag ang batas? Oh, ano ito mga to? Okay, what else? Ano pa? Sa dami-dami. Kidnapping, smuggling, tambalos-los bribery, the Okada bribery. Remember, nakakaso na sa Delaware na ipinangalan ikaw, Marcos Jr., na pinakialaman mo ang mga foreign investors, particularly sa Okada, pinakialaman mo ang kanilang negosyo dahil mismo si Lisa Tanas ay tumatanggap at ikaw ng pera galing sa kasino sa Okada. At meron akong picture dito na hindi ko lang pwede pa ipakita dahil baka patayin, gurgurin nyo yung tao o mga tao na nandoon sa Okada. Grabe, Ano lang no? to? Nakakagigil mga palangga.
Siyempre, kahit sino Okay? naman magiging... Now, anong sabi mo? pera ng Remember, mga kababayan? Ginagastos nila lang. During that night na huli yung Ninanakaw. 1.8 tons, nagyabang ang mastermind na si Marcos Jr. na nobody died, sabi niya. Walang nasaktan. Doon sa alitagtag na nahuling pulburon. Paano walang masaktan? Kasabwat kayo, mga hayop kayo. My God. Okay? Ano pa nilagbatas, mga palangga? Then, anong sabi nito ni ano? Ito, punta tayo, karugtong nito. Itong Tambalos, ay ano, los. Okay. Tambalos. Ngayon, ang sabi ni Abalos, mga kababayan, Puro los. ni Abalos los, na alpot din, okay, tignan natin. Alpotero, asan yon? Asan yung statement ng ngiwi? O ngiwi Abalos, anong iningiwi mo po? Magkaklase kayo ni Kuting sa pulburon, ano? Okay, sabi mo, Abalos, tinatakpan ang sistema ng pamahalaan, parang niyuyurakan. Mga hayop na to, kayo pang may ganang magsabi na tinatakpan ang sistema ng pamahalaan at niyuyurakan. Kayo nagyurak lahat. At sabi mo, magsusumiti ng warrant, parang ikaw pa ang masama. Sino nagsabing kayo ang masama? Talagang na parang ikaw ang masama. Sobrang sama kayo. Hindi lang parang ikaw masama. Wala kayong kasing sama. Na mag-search warrant kayo, pupunta kayo sa KOJC, wala naman kayong search warrant. Tapos sasabihin nyo, kayo pang masama. Wala kayong kasing sama. O, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin. O, bakit hindi mo nga panagutin si Michael Ma? Bakit hindi mo panagutin ang asawa mo, Marcos Jr., na mastermind din sa kidnapping at kayo sa smuggling? Ang sarap nyo talagang dilutuin sa kawa eh. Kung aswang lang ako, niluto ko na kayo sa kawa. Grabe. Tapos, mga palangga, mga kababayan, nagbigay ng statement si Abalos na ang reward daw kay Pastor Kibuloy na 10 million ay galing sa may nag-private citizen na kaibigan. O, kita mo. Kita nyo ang mga kasinungalingan nila. Sinong kaibigan? Hindi ba galing sa loto, sa loan better? At ayon sa abogado, legal counsel ni Pastor Kibuloy na si Attorney Torion, Israelito Torion, mga palangga, ito ay labag sa batas na tatanggap ang gobyerno from the private people o person, mga kababayan, ng pera nang hindi dinidisclose sa taong bayan kasi ito ay kailangan malaman ng publiko, mga kababayan. Kailangan malaman ng publiko kasi, mga palangga, ito ay usaping pang-publiko. Public concern. O ano sabi ni Atty. Torion? Dahil nga sabi ni Abalos, parang, may nagmagandang loob, may nagbigay na private, pinagluloko tayo. Sino kayo nang lumabag sa batas? Sino itong private person o citizen na gustong magbigay ng 10 million pesos? Bakit siya? Ako sa understanding ng isang ordinaryong tao na hindi abogado, ano ang concern nitong private citizen na to? Bakit siya magbibigay ng 10 million para huliin si Pastor Kibuloy? Kung may batas, kung umaandar na batas, whether nagtatago siya o saan man siya sumusot, it's your job. Bilang isang mga alagad ng demonyo, kasi hindi naman kayo alagad ng batas, alagad kayo ng demonyo. Bilang isang alagad ng demonyo na halugugin nyo ang buong Pilipinas at hindi kayo dapat nagtatanggap nitong private money na ito from the private, money from the private citizen, which is alam namin na sinungaling kayo. Pera nyo yan, 10 million is barya. 10 million is barya lang sa loan better ng loto. 10 million is only barya, 5 lang yan, saan program funds na multi-million. Okay? 10 million pesos is barya sa 90 billion na pondo ng PhilHealth na dinownload nyo sa Office of the President. It's barya, kaya huwag nyo kaming pinagluloko. Only bangag like you ang pwede nyong lokohin. Ano sabi ni Atty. Torion? Sabi niya,
Instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., which may constitute a violation of RA 6713, Section 7D, solicitation or acceptance of gifts. Okay? Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Kaya nga ang question ko, according to Attorney Torreon, my question is, sino itong private individual na gusto talagang ipagbigyan natin yung kanilang naratibo? Okay? Sino itong, may galit ba ito kay pastor? Gusto niyang impluwensyahan si Bangag Jr. Kasi huliin mo yan kasi may atraso yan sa akin. O baka si Risa Ontiveros ang nagbigay dahil talagang tinatarget ko si pastor. Yan no? Alam mo naman yung mga makakaliwang grupo yan. Galit sila sa mga matitino. Kasi ang gusto nilang mamayagpag, ang mga NPA, mga kaliwa, manggugurgur ng tao, mga pulboronic, smuggler, kidnapper, yan ang gusto nilang mamayagpag. But again, sino itong taong ito? Na gustong nagbigay ng 10 million, which is labag sa batas based on the statement ng mga magagaling na abogado. And I am sure na lahat ng mga kung may abogado man nakikinig dito, mag-a-agree kayo dahil nag-aral naman siguro kayo ng batas. Malinte. Sino ngayon ang lumabag sa batas?